tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalagang kasunduan ang kasalukuyang binubuo sa gitnang silangan na maaaring magpabago sa takbo ng pandaigdigang ekonomiya at kalakalan. Malapit nang magkasundo ang Iran at Oman para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, ang estratehikong daanan ng mga barko na halos isang taon nang sarado dahil sa labanan. Ang hakbang na ito ay nagbibigay ng bagong pag-asa para sa kapayapaan at katatagan sa buong rehiyon. Ayon sa mga ulat mula sa dalawang opisyal sa rehiyon, nakasaad sa iminumungkahing kasunduan na ang mga barkong papasok sa Persian Gulf ay dadaan sa rutang kontrolado ng Iran. Sa kabilang banda, ang mga barkong lalabas naman ay dadaan sa rutang pinamamahalaan ng Oman. Inaasahang magbibigay ang sistemang ito ng higit na seguridad sa mga komersiyal na barkong matagal nang nangangamba sa mga pag-atake ng mga armadong grupo sa karagatan. Gayunpaman, ang katuparan ng kasunduang ito ay nakasalalay sa isang malaking kondisyon, ang pag-alis ng Estados Unidos sa pagharang sa mga daungan ng Iran. Noong nakaraan, mariing tinanggihan ng Administrasyong Trump ang anumang kasunduang magbibigay sa Iran ng kontrol sa Strait of Hormuz. Dahil dito, nananatiling maselan at kritikal ang kasalukuyang takbo ng negosasyon sa pagitan ng mga bansang sangkot. Sa kabila nito, nagpahayag ng optimismo ang mga matataas na opisyal ng Estados Unidos. Kinumpirma ni Secretary of State Marco Rubio na may malaking progreso sa pag-uusap ng Iran at Oman, bagamat hindi pa pinal ang kasunduan. Sinabi naman ni Treasury Secretary Scott Bessent na may posibilidad na maabot ang kasunduan sa lalong madaling panahon upang maibalik sa normal ang sitwasyon sa mahalagang daan ng tubig na ito. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong mundo. Bago sumiklab ang digmaan noong Pebrero, humigit kumulang 1/5 ng kabuuang supply ng langis at natural gas ng daigdig ang dumaraan dito araw-araw. Ang pagkakasara nito dahil sa mga pag-atake ng Iran ay nagdulot ng matinding krisis at pagtaas ng presyo ng petrolyo sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas na lubhang naapektuhan. Kasabay nito, aktibo rin ang Qatar sa paghahanap ng diplomatikong solusyon. Nakipag-usap si Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos upang talakayin ang mga paraan para mapag-isa ang pananaw ng magkabilang panig. Layunin ng Qatar na makabuo ng isang pangmatagalang kasunduang pampolitika na tatapos sa lumalalang krisis at magdadala ng kapayapaan sa gitnang silangan sa pamamagitan ng diplomasya. Habang isinasagawa ang mga negosasyon, nananatili pa rin ang panganib sa karagatan. Isang barkong pangkargamento ang iniulat na tinamaan ng isang bagay na hindi pa matukoy habang tinatahak ang Strait of Hormuz. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations, naganap ang insidente sa madaling araw malapit sa lungsod ng Al-Qasab sa Oman. Nagdulot ito ng pinsala sa istruktura ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit ligtas naman ang mga tripulante. Hindi lamang sa Strait of Hormuz may kaguluhan, kundi maging sa Red Sea. Isang komersyal na barkong may watawat ng India ang tuluyang lumubog matapos salakayin ng isang bangkang puno ng pampasabog malapit sa Yemen. Agad namang sumaklolo ang Yemeni Coast Guard upang iligtas ang 14 na tripulante nito, kabilang ang 13 mamamayang Indian at isang mamamayang Yemeni na pawang walang natamong malubhang pinsala. Bagamat walang direktang umako sa pag-atake sa barkong Indian, itinuturo ng mga eksperto ang mga rebeldeng Houthi na sinusuportahan ng Iran. Ang grupong ito ay paulit-ulit nang nagpapakawala ng mga misil at drone laban sa mga dayuhang barko sa Red Sea. Ang patuloy na militansiya sa rutang ito ay nagpapakita ng tindi ng banta sa kaligtasan ng mga marinong nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, dumako naman tayo sa Gaza Strip kung saan libu-libong mamamayan ang nagtipon para sa isang malungkot na libing. Humigit kumulang 112 biktima ng pambobomba ng Israel noong nakaraang taon ang sabay-sabay na inihatid sa kanilang huling hantungan sa Gaza City. Ang kanilang mga labi ay binalot sa watawat ng Palestine habang dinadala sa sementeryo ng mga nagdadalamhating pamilya at kaibigan. Ang mga nasawing ito ay kabilang sa mahigit 300 kataong namatay sa matinding pag-atake ng militar ng Israel sa bahagi ng Sabra noong Nobyembre ng nakaraang taon. Kamakailan lamang na-recover ng mga pangkat ng tagapagligtas ang kanilang mga katawan mula sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Kabilang sa mga natagpuang nasawi ang 40 bata at 30 kababaihan na naging biktima ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig.
Ang madugong digmaan sa Gaza ay nagsimula noong ikapito ng Oktubre 2023 matapos ang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Timog Israel. Mula noon, ang walang humpay na ganting salakay ng Israel ay kumitil na sa buhay ng mahigit 73,000 katao. Karamihan sa mga nasawi ay mga sibilyan habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga sugatan at mga nawalan ng tirahan dahil sa walang tigil na digmaan. Ayon sa kagawaran ng kalusugan sa Gaza, tinatayang nasa 7,400 katao pa ang nawawala at pinaniniwalaang nabaon sa ilalim ng mga guho ng mga nawasak na gusali. Dahil sa kakulangan ng kagamitan at sa patuloy na panganib ng pambobomba, nahihirapan ang mga tagapagligtas na hanapin ang mga biktima. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang malalim na makataong krisis na nararanasan ng mga residente sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, may mga hakbang ding ginagawa para sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Nagpulong ang mga opisyal ng dalawang bansa sa Roma upang ipagpatuloy ang negosasyon ukol sa pag-urong ng mga tropang Israeli mula sa Timog, Lebanon. Bahagi ito ng kasunduang pinangasiwaan ng Estados Unidos upang tuluyang maalisan ng armas ang grupong Hezbollah at maibalik ang kapayapaan sa hangganan ng dalawang bansa. Hiniling ng pamahalaan ng Lebanon na ang susunod na pilot zone o lugar na lilisanin ng mga sundalong Israeli ay ang bayan ng Qiyam o Bint Jebel. Ang dalawang lugar na ito ay nakaranas ng pinakamatinding sagupaan sa nakalipas na mga buwan at kasalukuyan pa ring sinasakop ng Israel. Ang pag-atras ng militar ay magbibigay daan sa hukbong Lebanese na muling kontrolin ang sarili nitong teritoryo at maibalik ang buong soberanya ng Lebanon. Ngunit nagbabala si US Ambassador to Lebanon Michelle Issa na hindi dapat magmadali sa pagpapatupad ng mga bagong pilot zone. Ayon sa kanya, ang mabilisang pag-atras ng militar ng walang sapat na paghahanda ay maaaring magsapanganib sa buhay ng mga sibilyan. Binigyang diin niya na binuo ang prosesong ito upang protektahan ang mga mamamayan at hindi upang lumikha ng panibago at mas malalang kaguluhan sa lugar. Samantala, patuloy naman ang tensyon sa pagitan ng Yemen at Saudi Arabia. Inihayag ng tagapagsalita ng militar ng mga Houthi na si General Yahya Saree na matagumpay nilang tinamaan ng isang sensitibong target sa paliparan ng Najran sa Saudi Arabia gamit ang isang drone. Depensa ng grupo, ginawa nila ito bilang ganti sa umano'y paglabag ng Saudi Arabia sa himpapawid ng Yemen sa mga lalawigan ng Saada at Hadja nitong nakalipas na mga araw. Wala pang opisyal na pahayag ang Saudi Arabia ukol sa sinasabing pag-atake sa kanilang paliparan. Matatandaang nagpatupad ang Saudi Arabia ng pagharang sa himpapawid at karagatan laban sa mga Houthi matapos agawin ng mga rebelde ang kabisera ng Yemen noong 2014. Bagamat nagkaroon ng tigil putukan noong 2022, muling sumiklab kamakailan ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa Lebanon naman, nagtipon ng mga pamilya ng mga biktima ng malagim na pagsabog sa daungan ng Beirut noong 2020. Minarkahan nila ang ika-6 na anibersaryo ng trahedya, kung saan mahigit 200 katao ang namatay dahil sa pagsabog ng ammonium nitrato. Hanggang ngayon, wala pa ring napaparusahan o nahahatulan kaugnay ng kapabayaang sumira sa malaking bahagi ng kanilang kabisera. Bagamat natabunan ang kasalukuyang digmaan ng alaala ng pagsabog, umaasa pa rin ang mga pamilya na makakamit nila ang hustisya bago matapos ang taon matapos mangako ang pamahalaan ng mga bagong sakdal. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito sa gitnang silangan upang maihatid sa inyo ang pinakabagong balita. Isang madugong araw na naman ang yumanig sa Gaza Strip na nagdulot ng malaking banta sa kamakailang inanunsyong kasunduang pangkapayapaan ni US President Donald Trump. Sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap, muling sumiklab ang matinding karahasan sa rehiyon. Ang pag-asang matapos na ang digmaan ay tila naglaho dahil sa mga bagong serye ng pag-atake. Alamin natin ang buong detalye sa ulat na ito mula sa ating pandaigdigang balita. Naiulat ang matitinding pambobomba ng mga fighter jet ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Gaza, kabilang ang Gaza City, Deir al-Bala at Khan Yunis. Sa nakalipas na katapusan ng linggo, hindi bababa sa 28 katao ang nasawi. Ang pinakamadugong araw ay naitala noong 2 ng Agosto kung saan 18 sibilyan ang agarang namatay sa mga pag-atake na nagdulot ng labis na takot at bighati sa mga residente roon. Ang marahas na pag-ataking ito ay naganap matapos ipahayag ni Pangulong Donald Trump noong Hulyo at 30 ang isang kasunduan para sa ganap na pagdisarma sa Hamas at iba pang armadong grupo sa Gaza. Ayon kay Trump, nangako ang Israel na tuluyang aalisin ang kanilang mga sundalo kapag natapos na ang prosesong ito, isang hakbang na inaasahang magdadala ng permanenteng kapayapaan sa naghihirap na dako ng gitnang silangan.
Ang deklarasyong ito ay itinuturing na ikalawang yugto ng kasunduan sa tigil putukan na naabot noong Oktubre 2025. Ito ay naging posible sa pamamagitan ng agresibong pamamagitan at pagpapatuloy ng diplomasya ng pamahalaan ni Trump. Layunin ng kasunduang ito na wakasan ang mahabang serye ng labanan at magbukas ng bagong kabanata para sa mga mamamayan ng Palestine at Israel na nagnanais ng katahimikan. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Trump na ito ay isang napakahalagang hakbang tungo sa pagtatatag ng isang bagong administrasyong Palestinian sa Gaza. Ang bagong pamahalang ito ay makikipagtulungan ng malapit sa Peace Council upang maghatid ng tulong at muling itayo ang komunidad. Inaasahan na ang hakbang na ito ang magiging susi upang maiahon ang mga mamamayan mula sa matinding kahirapan at pagkawasak ng kanilang bayan. Bagamat nagbigay ng panibagong pag-asa ang anunsyo ng Pangulo ng Estados Unidos, mabilis itong napalitan ng pangamba dahil sa mga kaganapan sa ground. Ang muling pag-init ng labanan ay nagpapakita ng malalim na hidwaan na mahirap resolbahin. Sa halip na kapayapaan, ang mga residente ng Gaza ay muling humaharap sa bagsik ng mga bomba na nagpapatunay na napakahirap pang hawakan ang mga pangako sa papel sa gitna ng digmaan. Ibinahagi ng 60 taong gulang na residenteng si Soma Daula ang kanyang labis na kabiguan. Ayon sa kanya, umasa silang magkakaroon ng pagbabago ngunit lalo lamang dumarami ang pagkawasak at bilang ng mga taong nawawalan ng tirahan. Si Daula, na ilang beses nang lumikas kasama ang kanyang pamilya, ay kasalukuyang naghahanda na naman para sa isa pang sapilitang paglikas dahil sa papalapit na operasyon ng militar ng Israel. Ayon sa ulat ng Reuters, kontrolado na ngayon ng militar ng Israel ang halos 2/3 ng buong Gaza Strip matapos palayasin ang mga residente. Dahil dito, mahigit 2 milyong katao ang napilitang magsiksikan sa isang napakakitid na baybaying lugar. Karamihan sa kanila ay pansamantalang naninirahan sa mga lona o sa mga sirang gusali na walang sapat na supply ng tubig, pagkain at gamot para sa kanilang pamilya. Inilarawan naman ng 32 taong gulang na si Aya Muhammad Zaki ang walang humpay na takot na kanilang nararanasan araw-araw. Sinabi niya na halos bawat oras ay may nagaganap na pag-atake mula sa himpapawid. Ang mga eroplanong pandigma ay patuloy na naguhulog ng mga bomba sa hilaga, gitna at timog na bahagi ng Gaza na nagpaparamdam sa kanila na walang ligtas na lugar at ang anino ng kamatayan ay laging nakabantay. Agad namang kinondena ng 3 tagapamagitan na bansa, ang Egypt, Qatar at Turkey, ang patuloy na pambobomba ng Israel sa Gaza Strip. Sa kanilang magkasanib na pahayag, binigyang diin nila na ang mga aksyong ito ay tahasang paglabag sa kasunduan. Ayon sa kanila, ang patuloy na pag-atake ay nagpapahina sa lahat ng diplomatikong pagsisikap na ipatupad ang ikalawang yugto ng kapayapaan na pinaghirapang buuin ng iba't ibang bansa. Ang pinakamalaking hadlang sa kasalukuyang plano ay ang pagkakasunod-sunod ng pagpapatupad ng mga pangako ng bawat panig. Ayon sa deklarasyon ng Peace Council na itinatag ng Estados Unidos upang bantayan ang proseso, ang pangunahing layunin ay ang ganap na pag-aalis ng mga armas sa Gaza. Nais nilang palitan ang pamumuno ng mga armadong grupo ng isang sibil na administrasyon na magdadala ng kaayusan at batas sa buong rehiyon. Gayunpaman, binigyan diin ng konseho na aalis lamang ang militar ng Israel mula sa itinalagang run case ng tigil putukan kapag ganap ng naisuko ng Hamas ang lahat ng kanilang sandata. Kasama rito ang mga magagaan at mabibigat na armas, pati na rin ang paggiba sa kanilang malawak na sistema ng mga ilalim ng lupang lagusan o tunnels. Ito ang matigas na posisyon na patuloy na ipinaglalaban ng pamahalaan ng Israel. Sa kabilang banda, naghain naman ng kabaligtarang kondisyon ang grupong Hamas para sa kasunduan. Tahasan nilang tinanggihan ang konsepto ng sapilitang pagdisarma sa kanilang puwersa. Ngunit ipinahayag nila na handa silang isuko ang kanilang mga armas sa ilalim ng pamamahala ng isang bagong pamahalaang Palestinian na sinusuportahan ng Amerika sa kondisyong tatatapos muna ng Israel ang operasyon at tuluyang aalis sa Gaza. Isang opisyal ng Palestine na kasama sa mga negosasyon ang nagpahayag ng labis na pagkabahala ng mga armadong grupo. Ayon sa kanya, nakatuon lamang ang Peace Council sa isyu ng pagdidisarma ng armas habang hindi man lamang binabanggit ang mga pangako para sa permanenteng tigil putukan. Ang kawalan ng kasiguraduhang ito ay nagdudulot ng matinding pag-aalinlangan kung seryoso nga ba ang kabilang panig sa paghinto ng labanan. Samantala, nananatiling tahimik si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at hindi pa opisyal na naglalabas ng pahayag ukol dito. Ayon sa mga ulat mula sa Israel, nag-aalinlangan si Netanyahu na totoong isusuko ng Hamas ang kanilang mga armas.
Bukod dito, iniwasan din niyang magkaroon ng hayagang hindi pagkakaunawaan kay Pangulong Trump na kasalukuyang nagsusulong ng diplomatikong tagumpay na ito bago ang eleksyon. Isang mataas na opisyal ng Estados Unidos ang nagbabala na labis na madidismaya si Trump kung hindi tutupad ang Israel sa mga napagkasunduan. Ang babalang ito ay nagpapakita ng lumalagong tensyon sa pagitan ng magkaalyadong bansa habang papalapit ang takdang panahon. Ang tagumpay ng kasunduang ito ay nakasalalay sa kooperasyon ng Israel at ang anumang pagtanggi ay maaaring magdukot ng lamat sa kanilang ugnayang diplomatiko. Upang masolusyonan ang krisis, nagtungo si Nikolai Mladenov, ang espesyal na kinatawan ng Peace Council sa Israel noong Agosto 3 upang makipagpulong kay Netanyahu. Inilarawan ni Mladenov ang kanilang pag-uusap bilang positibo at konkreto. Kinumpirma niya na parehong nagdanais ang Amerika at Israel na maalis ang armas ng Hamas at maitatag ang sibil na pamahalaan at kasalukuyan pa silang bumubuo ng malinaw na roadmap. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ugnayan, hinimok ni Mladenov ang Israel na ihinto na ang kanilang mga pambobomba sa Gaza upang bigyang daan ang negosasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng pulong, muling iginiit ng isang opisyal ng Israel na hindi aalis ang kanilang mga sundalo sa mga kasalukuyang posisyon nito sa Dailupa. Ang pahayag na ito ay muling naghatid ng madilim na ulap sa usaping pangkapayapaan sa gitna ng digmaan. Ayon kay Michael Milstein, isang dating opisyal ng paniktik ng militar ng Israel at kasalukuyang mananaliksik sa Tel Aviv University, ang mga pag-atake ay nagpapakita ng determinasyon ng Israel. Sinabi niya na maaaring iniisip ng Israel na malapit ng masara ang pinto ng pagkakataon kaya sinusubukan nilang makamit ang pinakamaraming layuning militar bago sumapit ang kanilang halalan sa darating na buwan ng Oktubre. Sa huli, naniniwala si Milstein na hanggat walang malinaw na iskedul at konkretong commitment ang kasunduang pangkapayapaan, mananatiling tahimik si Netanyahu at ilalabas lamang ang kanyang tunay na desisyon pagkatapos ng halalan. Habang nagpapatuloy ang larong pampulitika, ang mga mamamayan ng Gaza ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na halaga gamit ang kanilang buhay, ari-arian at kinabukasan ng kanilang mga anak.